So marami sa inyo mga pips ang gusto bumili ng mini PC. Pero ito mga pips, ako ay wala akong alam sa mga mini PCs. Alam ko lang na merong mga PC like the Intel NUC or even the B-Link. Pero ito mga pips, pinadalan tayo ng Chewy ng Hero Box nila, which is a mini PC na upgradable storage and naka-Intel N100 Celeron. So magtataka kayo mga pips na worth it ba mag N100 na Celeron o hindi? So in this video, i-check natin kung worth it ba talaga mag-Chewy na Hero Box. So hi, my name is Daniel Australia. Welcome back to my channel mga peeps. And titingnan natin ang tong Chewy Hero Box. We're gonna do a quick unboxing and test natin kung ano yung makakaya na ito, mini PC na ito. So without further ado, let's get started mga peeps. So, buksan natin yung box muna. So, tingnan natin. Ito. So, we have here the PC sa pinakataas, which is itong Hero Box. And first thoughts, ang liit ng PC nito. Temo ko, isang kamay lang gamit ko, nabubuhat ko yung PC. And may konting kabigatan siya, pero pwedeng-pwede yung, yung bigat niya. So, ito mga peeps, ang Chewy Hero Box, which is naka N100 Intel processor, naka 8GB of LPDDR4 RAM, which is yung pang laptop na RAM, pero pwede na yun para sa akin mga peeps. And meron siyang parang 256GB na SSD. So, hindi kayo problema sa speed ng reading speed dahil meron naman siyang SSD. So, meron pa siyang gamit sa ilalim. Tingnan natin kung ano naman ito. We have here the paperwork ba? We have here the warranty and paperwork. Iwas na natin yan kasi we're all here looking for the PC itself. So, tingnan natin. Meron pa yung sa ilalim. And I think ito mga peeps ay yung parang power cord niya. So, check natin. So, alam ko meron din siya palang VESA mount, nakalimutan ko. May VESA mount pala siya. So, pwede mo siya i-connect sa likod ng monitor nyo pag gusto nyo siya i-gawing parang all-in-one PC. Para clean setup siya. So, ito mga peeps ang power cable niya. It's a regular power jack na parang same sa TV Plus ba? Tingnan natin. So, malipis lang yung niya, yung power cable niya. Pero pwede naman, pwede na. And meron tayo rito yung VESA mount sa likod, which is nakastock sa bandang loob. Wait lang. Ito mga peeps, ang connection niya para sa VESA mount mo siya sa likod and makita mo na parang all-in-one PC setup siya. So, tingnan mo natin itong PC na ito ay ang mga ports niya. So, we have here a Type-C sa... Alam ko, ito yung harap eh. So, may Type-C siya and hindi siya Thunderbolt. Kaya, meron siyang USB 3.0, dalawang USB 3.0, and a micro SD card slot. So, pwede mo siya gawing parang baksakan ng mga files mo. For example, using the micro SD reader natin. So, may power button siya rito. May cooling fan siya. And sa likod, nandito yung mga main ports. For example, may reset button tayo. May reset switch tayo rito. We have here the power barrel jack, 12 volts siya. So, I think low-powered lang ang PC nito. We have here VGA, HDMI 2.0, and we have here an Ethernet port pag gusto mo siya i-connect hardwired sa router nyo. And lastly, we have here two USB 2.0 ports na tingin ko para sa siya, sa mga peripherals like the keyboard and mouse. And we have here a headphone jack. Pag gusto mo siya i-connect ng headphones, we can still use this product for that. So, ito pala sa ilalim mga peeps ay meron siyang bay rito for a 2.5 inch SSD. So, pag gusto mo expand yung storage siya, for example, gusto mo lagyan ng 1TB na parang upgrade dito, pwede. So, ito pala mga peeps ay meron siyang armless screws dito. And build quality wise, it's plastic pero hindi siya cheap na plastic na ginamit. Pag kinakatok ko siya, parang fully compact lahat ng mga parts sa loob. So, buksan nga natin yung PC na ito sa monitor and let's check if it's actually that good. So, nag-create tayo ng world. Tingnan natin kung gaano kabilis. And uy, pabilis pala naman pala siya eh. Kaya niya mag-Minecraft. Tingnan natin kung kaya ba talaga. Walang ba pa naglalag. And yeah, it lag. Tingnan natin, skip tayo. Check natin ang options. Baba natin ang settings. Well, it lags. Wait lang, tingnan natin. Yan natin. Menu natin to.
Check F3. Ganyan ko anong lalabas. And, ang gulo kasi nag-load yung chunks. So, ayun mga pips. So, 115 FPS, 116 FPS. So, basically, kailangan lang yan ng time i-load yung game. Ha! Gani! Nakaka-creative lang ako para makita natin kung gaano kabilis mag-generate. And as you can see, may konting pag-lag siya, pero yung lag niya mga pips para sa akin, it is it is playable naman, pero hindi siya yung tipong parang sobrang hirap i-run kasi ang Minecraft is one of the most easiest game to run sa any PC. So ito kasi mga pips, ang Minecraft ay dito talaga tinetest para sa akin kung it can game on Roblox o yung mga ganon. Pero alam ko mga pips na sa specs ng N100 na ito, hindi niya kakayanin mag Fortnite or yung mga iba like Valorant kasi sa sobrang baba ng specs nito, it can only run yung mga simple games lang. And I think Minecraft is one of the most simplest game na ever used. So itong computer pala nito ay hindi pwede lagyan ng external GPU. So yun lang ang downside dito, pero pwede naman siya mag-run ng Minecraft at 30 FPS for some reason. And pwede naman siya maglaro ng Minecraft, not the fanciest, naka-fast lang tayo na na settings, and works. It works mga peeps, hindi siya yung mahirap. So tingnan natin, mag-iba nga tayo ng gawin dito. Mag-play nga tayo ng 4K video, tingnan natin kung ano mangyayari. Oh, so 4K 4K 60, 4K 60 bro. 4K 60, kaya naman niya i-play, hindi siya naglalag mga peeps. Alam ko mga peeps na itong monitor na ito, it is not a gaming monitor or a editing monitor, pero kakayanin naman pala niya ang 4K 60. Parang may konting init siya, and hindi ko mapapakita sa inyo mga peeps kasi wala tayong mga equipment na makita yung temperature, pero ang lakas ng fan niya kanina. And recommend ko naman mga peeps na pag ganito, it is an office PC lang, and pag gusto niya lang maglaro ng games, I recommend yung mga simple titles lang like Minecraft or even mga Dota, kaya naman nito. So, do I recommend this PC? Actually, I would have to say yes, kasi ito mga peeps, sobrang sulit niya Sobrang sulit niya mga peeps. And pag gusto mo ng PC na mumurahin lang, around 8,000, and it has modern specs, hindi siya tulad ng mga Intel 4th Gen mga peeps. Actually, it is a great option pag mag-chewy kayo na Hero Box. Kasi sobrang sobrang tipid niya sa energy, and hindi siya yung tipong malaking box na binibenta yung mga Optiplex, mga ganon. Sobrang sulit ang PC na ganito. So, para sa inyo mga peeps, ang Chewy Hero Box ba ay worth it? Comment down below. Check ko yung mga comments nyo, and thank you very much for watching. Peace out mga peeps, and bye!